Humanda na sa mga malalaking trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Cloud seeding walang kinalaman sa pag-ulan kagabi, ayon sa Pag-asa. Ronda Pilipinas. Buti pa kayo inulan sa pagtatapos ng franchise consolidation, kilos protesta ng mga transport groups. Planchado na! Ronda Pilipinas. Sunod-sunod na lindol sa bansa, normal lang ayon sa PHIVOLCS. Ronda Pilipinas. Mamaya sisiyasatin natin ng malaliman ang 2025 automated midterm elections na mimiligro. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 6 na katao patay, 20 sugatan sa sunog dyan sa may India. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Final Four ng PVL Filipino Conference, kinompleto ng Cherry Tigo crossovers. Ronda Pilipinas. At Colleen Garcia, inaming may blessing ng mister na si Billy Crawford ang daring scene sa isang pelikula. Ronda Pilipinas. At pambubuli sa persons with disability, mga PWDs, alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At pag-inom ng kape araw-araw, masama nga ba sa katawan? Mamaya, aray ko, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sige. Tuloy mo lang yan. Sige. Aha! Aha! Summer na summer, ha? Summer na summer! Hoy, ipaliwanag ko lang, FYI lang, kung bakit na luminipis yung ating supply ng kuryente. Alam nyo ba, ang sabi ho ng DOE, Department of Energy, lalong-lalo na yung mga eksperto, naabot na natin yung ceiling na dapat gamitin natin na kuryente. Ayan. Doon sa mga dating hindi nag-i-aircon na nag-i-aircon na ngayon, at doon sa mga dating ang iisa o dalawa lang electric fan, ngayon ay 5 na-reach na natin yung maximum na gamit ng kuryente. Kaya tayo numinipis ang kuryente natin sa Pilipinas. Yun ang dahilan. Dahil din sa kainitan ng panahon. Ayan. Sige! Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. And of course, live din tayo sa DWIZ Regional Stations at Radyo Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo, ang Aleo Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito detalye ng mga balita, nilinaw ng Pag-asa Weather Bureau na hindi cloud seeding ang dahilan ng naranasang pag-ulan sa Metro Manila. Buti pa kayo, naulanan. Sino ba mga
Metro Manila. Ito ang inihayag sa DWIZ ni Pag-asa Weather Specialist James Villamil na ang naganap ng pag-ulan kagabi ay dahil sa thunderstorms na kadalasan nangyayari sa bandang hapon o gabi. Ayon kay Villamil, asahan pa rin makakaranas index ang bansa hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Yung mga pagulan pong nangyari kahapon, wala pong kinalaman yung cloud seeding. Normal pong mga pagulan na ito na dulot ng tinatawag na storms. So mapapansin po natin, kadalasan po nangyayari ito madalas sa hapon hanggang sa gabi. Well, yung usually naman po sa first half of May, so for at least for the next 2 to 3 weeks, mararanasan pa rin po natin yung mainit at malinsangang panahon. So pag mainit at malinsangan, usually po nagre-result yan sa mas mataas na heat index. Ayon kay Villamil, easterlies pa rin yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa at wala pa rin binabantayan sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na ilang araw. Iginit ng Pag-asa official na patuloy pa rin nakakaranas o makakaranas ang Metro Manila at nalalamig bahagi ng bansa ng mainit na panahon sa susunod na 24 na oras. Inaasahan naman sa pagtatapos ng Abril ay makakaranas na tayo ng mga pag-ulan sa bansa. Patapos ng buwan ng Mayo, mas dumadalas na po yung mga pag-ulan. Pagsapit naman ng buwan ng June, usually dyan na po nagsisimula yung tinatawag nating rainy season o yung pag-iral naman po ng hangin habagat. So at in general po, for the next 2 to 3 weeks, asan pa rin po natin itong mataas na heat index. Starting next month po, pabalik na po tayo sa tinatawag nating neutral conditions. So hindi po El Nino, hindi La Nina. Kumbaga yung neutral conditions po, so back to normal rainfall na po yung inasahan natin. Inasa na rin po natin na dahil sa pagtatapos ng El Nino ay unti-unti na pong dadalas yung mga pagulan na ating mararanasan sa malaking bahagi po nating bansa. Kaya pala sinabi nila nung mga ilang araw na 2 yung bagyo na papasok sa Mayo. Dahil sa pagtatapos o kumbaga nag-mature na yung El Nino. Tapos normal weather condition. Ibig sabihin paminsan-minsan uulan. Yon. Yan po ang tinig ni Pag-asa Weather Specialist James Villamil sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, handa na ang grupo ng pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator Nationwide o Piston sa 2 araw. Ayan na naman kami, kasabay ng nalalapit na deadline ng franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Piston National President si Camodi Floranda, na dapat pag-aralan pa ng pamahalaan ang partikular ng Department of Transportation Franchising and Regulatory Board ang usapin sa transportasyon. Camodi Presidente na nga nagsabi, di ba? Sinabi ni Camodi na hindi inimbitahan ang Piston at Manibela sa naganap na pagpupulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Na monitor po natin, nagpatawag sila ng meeting noong nakaraang linggo pero hindi po tayo inimbitahan, yung Piston at saka Manibela na kung saan ang inimbita po nila ay yung iba pong mga federation, hindi po tayo kasama. Bago matapos po itong April ay magkakaroon pa tayo ng nationwide na pagkilos sa unay nga dito sa pag-condemn dito sa deadline ng franchising consolidation. Ang sa atin naman ay ang natin ay dapat ito ay masusunod pag-aralan pa rin ng DOTR at ng LTFRB, lalo mismo si BPM na kung saan nga ay hindi lamang ang epekto nito sa mga operator driver kundi mismo sa ating ekonomiya at sa ating mga mamamayan sa panahon na hindi na tayo pinayagan na mapagserbisyo. Ang alam ko pinag-usapan doon sa meeting ninyo yung tuloy-tuloy, Camodi. Hindi na may stop tuloy-tuloy na yung PUV modernization, yung consolidation. Yun ang pinag-usapan. Kaya hindi siguro kayo naimbitahan kasi kontra di ba? Ayon sa Piston official, 100,000 tsuper ang makikiisa. Naku, lagot na naman tayo. Sa kilos protesta, bukod pa ang bilang mula sa mga lokal na asosasyon at federasyon. Muling iginiit ni Floranda na walang karapatan ng LTFRB na tanggalan ng prangkisa ang maliliit na operators dahil ang Senado at ang Kongreso ang nagkaloob nito. Malinaw yung sinasabi ng mga congressman na walang karapatan ng LTFRB at ang DOTR na tayo ay tanggalan ng prangkisa sapagkat ang prangkisa po ng ating public transport hindi lamang sa jeep. Ang nagkaloob po nito ay ang Kongreso at ang Senado. Kaya si Kongreso at Senado lamang yung may karapatan bumawi ng ating prangkisa.
ng pag-amyenda sa provision sa ilalim ng Republic Act 4136. Hanggat hindi na-amyendahan yung franchise, yung prangkisa sa ilalim ng batas, ay hindi piling bawiin ng LTFRB sa mga operator. Kaya kung susapin po ng legal, ay meron pong operator issue at paghanap buhay kahit tapos na yung deadline ng consolidation. O natatandaan nyo na interview natin si Chairman ng LTFRB at tanong ko sa kanya, pagdating ng Mayo 1, huhulihin nyo na ba sila? Ang sabi ni Chairman, hindi daw. Magbibigyan daw lang kayo ng show cause order. Bakit hindi pa kayo nagpag-consolidate? Oo, pero parang pagpigil na rin yun, no? Yan ang tinig ni Piston National President Camo de Floranda sa exclusive na panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Patuloy na sa fake news ng mga mamamahayag, ipinanawagan ng House Speaker. Alamin natin ang report ni Patrol Loven, Tina Nolasco. Tina! Hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng opisyal at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP na ipagpatuloy ang maigting na paglaban sa fake news, misinformation at disinformation, lalo na sa social media. Git ni Romualdez, sumisira sa tiwala ng publiko sa institusyon ang altered video na kumalat kung saan gumamit ito ng deepfake technology na gumagaya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan nag-uutos umano sa militar ang presidente na kumilos laban sa isang partikular na bansa. Kasabay ito ng pagkilala ng House Speaker sa naganap na 51st anniversary celebration ng KBP sa pagkilala at hindi matatawarang papel nito sa demokrasya bilang isang mapagkakatiwalaang source ng katotohanan at matalinong diskurso. Una na ang binalaan ng Presidential Communication Office ang publiko tungkol sa manipulated na videong kumalat sa social media na gumagaya sa Pangulo. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Abangan nyo, may gagawin kami dyan sa mga fake news na yan, Ang Aliw Broadcasting Corporation, abangan nyo, i-announce ko yan dito sa Ronda, Pilipinas. Magugulat kayo, Maganda gagawin natin dyan. May kampanya tayo para dyan, Ano tayo dito, basta. Maganda ang gagawin natin at magugulat kayo sa ating mga makakatulong tungkol dyan sa mga fake news na yan. Tuloy ang mga balita! Ronda, Pilipinas. Binigyan din ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na normal lang na itatalang mga sunod-sunod na lindol. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol, dumarami na ang mga instrumentong ginagamit ng hensya kaya mas nakukuha na nito kahit ang maliliit na paggalaw ng lupa. Actually, normal po yan. Halos everyday po, meron po tayong na-record na mga earthquakes. In fact, for the past 24-hour period, meron tayong 53 earthquakes na na-record. Ang magnitude niya, maliliit lamang. Yung nag-magnitude from 1.4 to 5.0. But out of the 53 events na na-record namin for the past 24-hour period, 3 lamang yung naramdaman ng tao. So normal po yan. Again, hindi bababa sa 20 earthquakes a day yung nare-record natin. Director, dumadami gamit nyo, ayos ba, Director? Pondo ba tayo dyan? Gayunman, ninilaw ni Direktor Bacolcol na walang kinalaman ang matinding init ng panahon sa serye ng magkakahiwalay na pagyanig. Walang kinalaman yung pag-init ng panahon ngayon sa paggalaw ng lindol kasi yung stress naman ay nasa ilalim ng lupa yan. So it's nothing to do with heat wave or climate change. Yung mga lindol po natin, wala pong kinalaman, hindi po sila konektado. Earthquakes, wala pong season yan. Unlike sa typhoon, may typhoon season. Sa earthquakes, walang season yan. It can happen anytime, anywhere. And as I've said, earthquakes are random events. Basta dumadami ang gamit ng feedbox. Ayos ba, Director? Ayos, Okay. Yan po tinig ni feedbox Director Teresito Bacolcol. Congrats, dami ng gamit, sa panayam ng DWIZ. Ronda, Pilipinas. Samantala, inalis na
inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid. Batay sa anunsyo ng NGCP, alas 9:30 nang unang alisin ang yellow alert status sa Visayas Grid na may capacity na abot sa 2,500 megawatts at 2,235 megawatts na peak demand. Pakicheck nyo nga dahil may announcement na naman ng NGCP rito. May flash report daw. Tingnan mo nga kung totoo yun. Baka na fake news na naman. Habang inalis na rin alas 11:14 kagabi ang yellow alert status sa Luzon Grid na may available capacity na 12,780 megawatts at 11,753 megawatts na peak demand. Nabatid na ipinatutupad ng NGCP ang yellow alert kapag kaunti na lang ang natitirang reserba sa supply ng kuryente. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa Western Visayas. Pinanindigan ng PNP, Philippine National Police, ang tattoo ban para sa mga police service entry. Yung mga papasok. Alamin natin ang report mula sa DWIZ News FM, Western Visayas. Mula kay Richard Bertuso. Richard, go! Sa 2024, ang mga tato ay nanatiling hadlang sa pagtatrabaho sa Philippine National Police or PNP. Inulit kamakailan ng Police Regional Office 6 ang direktiba ng PNP na naghihigpit sa mga tato sa mga tao at maging sa mga kadete ng akademya. Ipinahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang tagapagsalita ng PRU6, na ang patakaran na nagbabawal sa mga aplikanteng pulis na may mga tato ay ipinatupad bago inilabas ang Memorandum Circular 2024-023. Pinag-utos ng MC 2024-023 na ang lahat ng opisyal na may mga tato ay magsumiti ng nakasulat na affidavit na nagdodokumento ng kanilang mga tato at alisin ang anumang nakikita. Gayunpaman, ito ay nakasalalay sa paglalatha ng Memorandum Circular. Higit pa rito, ipinagbabawal ng patakaran ang mga karagdagang tattoo, partikular sa mga lugar na hindi sakop ng uniforme, kumakatawan sa ekstremistang ideolohiya. Binanggit ni Soles na hinintay nila ang opisyal na mga alituntunin para sa MC 2024-023. Kapansin-pansin, hindi kasama sa memorandum ang mga kosmetikong tattoo tulad ng nasa kilay at labi na mga obserbasyon ng ilang na nagpapatato sa mga lugar na hindi sakop ng uniforme. Ang opisyal na may hindi sumusunod na mga tato ay magkaroon ng 3 buwang upang tanggalin ang mga ito. Pagkatapos ito ay maaari silang maharap sa mga kasong administratibo para sa hindi pagsunod. Mula dito sa DWIC NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. San Roque Power Corporation na magsasagawa ng kanyaw. Anong kanyaw? Rain dance? Baka rain dance ito. Kung aabot sa critical level ang tubig sa dam, alamin natin mula sa 89.3 DWIZ News FM Northern Luzon, si Susan Yadaw. Ate Susan, go! Magsasagawa ng kanyaw o rain dance ang pamunuan ng San Roque Power Corporation o SRPC kung magpapatuloy ang nararanasang El Nino phenomenon sa bansa, ayon kay SRPC Vice President Tom Valdez. Ang kanyaw ay isang seremonya o ritual ng mga indigenous mountain people ng Northern Luzon kung saan nagkakatay sila ng mga manok, baboy o kalabaw bilang alay at ito ay kanilang kakainin. Paliwanag ni Valdez, ginawa na raw nilang tradisyong ito at nasa critical level ang tubig sa dam. Nagkatay sila ng itim na baboy at pinakain sa kanilang tabo. Pagkatapos ng 30 minuto ay umulan ng 30 minuto din ang tagal. Sumunod na araw ay nagkaroon na nga ng mga pag-ulan-ulan. Sinabi ni Valdez na kailangan talaga ang ulan at kung hindi pa rin uulan, aabot sa critical level ang tubig sa dam, magkakanyaw na daw sila upang humingi ng ulan. Ayon pa kay Valdez, noong Miyerkules, ang water level sa reservoir ng dam ay 235 meters above sea level. Malapit na sa critical level na 225 meters above sea level. Sa kabila nito, tiniyak ni Valdez na patuloy pa rin makakapag-supply ng kuryente ang San Roque Power Corporation. Mula sa DWIC 89.3 News FM Northern Luzon, ito si Susan Yadaw, nagbalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas. Yung pala yung kanyaw, sa rain dance. Lalo na dyan sa Northern Luzon. At, nako, malapit na.
Ha? Malapit na ang eleksyon! Malapit na ang eleksyon sa darating na halalan! Teka muna, pag-usapan muna natin. Kasi sabi nila, 2025 automated midterm elections, namimiligro na daw yan. Tera, ito ang isang siyasat special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Mahigit isang taon bago ang 2025 midterm elections, nabalot na ng kontrobersiya ang inaprobahang kontrata ng Commission on Elections para sa automated polls. Nito lamang Marso nang igawad ang kontrata sa nag-iisang bidder na South Korean firm na Miro Systems Incorporated na para sa ilang mambabatas ay questionable ang track record maging ang kredibilidad. Ang nasabing kumpanya ang ipinalit ng poll body sa Smartmatic na nagsilbi bilang service provider ng 15 taon. Diniskwalipika rin ng COMELEC ang Smartmatic sa lahat ng public bidding at procurement para sa mga susunod pang halalan sa bansa. Gayunman, kamakailan lang ay binaliktad ng Korte Suprema alinsunod sa doktrina ng operative fact ang naunang desisyon ng poll body noong 2023 na i-disqualify ang Smartmatic. Ito'y makaraang pagbigyan ng Supreme Court ang hirit na petition for certiorari ng Smartmatic TIM Corporation at Smartmatic Philippines na kumwestiyon sa pasya ng poll body. Bagamat kinatigan ang Smartmatic, hindi naman ibinasura ng SC trata ng Miro Systems na ipinalit bilang provider ng vote counting machines. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting, batay sa ruling ng SC ay nagkamali ang COMELEC sa pag-disqualify sa Smartmatic sa bidding process para susunod na poll contracts. Nilinaw din ni Attorney Ting na walang magiging direktang epekto sa 2025 midterm elections ang naging pasya ng SC, pero hindi maitatago ang mga posibleng konsekwensya ng naging hakbang ng COMELEC sa hinaharap. So, ang ibig sabihin po nito, yung act na ito, meron po mga consequences na hindi lamang natin pwedeng i-disregard. So, in effect, it nullifies the executive act, pero yung consequences nito are upheld po. Nirerespeto naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pasya ng Korte Suprema at tiniyak na hindi ito magkakaroon ng epekto sa kanilang preparasyon para sa halalan. Sa kabila nito, tiniyak ni Garcia na hindi magiging isang malaking dagok sa poll body ang naturang desisyon. Ang sabi po ng Korte Suprema, sige, COMELEC, mali kayo. Total naman at that time na final yung petition, hindi pa maliwanag kung talagang kayo ay may kapangyarihan na mag-disqualify bago ang bidding. O sige, null and void ang ginawa nyo. Pero yung mismong nangyari pagkatapos ng disqualification, lahat ng yan valid ang operative fact doctrine. Lahat ng ginawa o nangyari pagkatapos nung pagkakabaliwala ng aming aksyon ng disqualification ay tama po. Ibig sabihin, yung pagbibigay namin ng award sa Miro System ay tama po. Yun po yung sinabi ng Korte Suprema. Po, tuloy-tuloy po ang COMELEC sa kanyang paghahanda. Hindi po kami titigil. Dire-diretso po. At yun po ang kadahilanan kung bakit nagpapasalamat naman kami sa ating kataas-taasang hukuman doon sa nangyaring yon. Hindi naman din anya hinarang ng SC ang preparasyon ng poll body para sa 2025 midterm elections at walang naging masamang epekto sa Smartmatic. Ang sabi po ng Korte Suprema noong nagkaroon sila ng decision, although hindi pa po lumalabas yung full decision, kung hindi po yung parang sinabi lang ng Public Information Office ng Supreme Court, yun ang kadahilanan kung bakit hindi for a restraining order ng Korte Suprema. Sabi niya, wala namang irreparable damage or injury sa company. Siya naman ay isa pang prospective bidder. Hindi pa naman masasabing siya na ang nanalo. Sasabi pang siya na mismo mabibigay ang award. Kaya wala pong damage na speculative ang ibig sabihin. Tama po. At yun po ang dahilan kung bakit walang restraining order mismo ang Korte Suprema noong ng petisyon. Gayunman, naghain ng petisyon si dating Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa Korte Suprema upang questionin ang iginawad na kontrata ng COMELEC sa Miro System. Ayon kay Erice, hindi pa napapatunayan ang integridad na ang Miro ang kanilang automated system sa kahit na anong bansa.
kaya't lalabas na pag-ieksperimentuhan lamang ang Pilipinas. Yung legal problem, yung tungkol dun sa violation, una, yung gagamitin na sistema at machine ay prototype. Meaning, hindi pa nagamit ng Miro in any national elections. First time. Sa bansa Oo. o sa ibang bansa. Oo. So, prototype to. Dahil ito, yung totoo na yung meron ng yung OMR saka yung DRE system, parehong ginagamit yan, ginamit ng Miro. Pero yung combination of two systems, hindi pa nagamit yan. Anumang eleksyon. So magiging ginipig ang Pilipinas dito sa gagamiting sistema at makina ng Miro. At yan ay pinagbabawal ng Republic Act 9369. Sinupalpal din ng dating kongresista ang questionabling local partner ng Miro na wala rin karanasan sa eleksyon maging ang napakalaking halaga ng kontrata na aabot sa 17.9 billion pesos. Ito na sa ngayon ang pinakamalaking halaga ng automated election contract sa bansa. Yun namang IT arm nila, wala rin experience sa election. So, ang magpapatakbo ng election natin sa 2025, kung matutuloy ito, yung Miro na wala experience sa Philippine setting, hindi niya marunong mag-English, nakita niyo naman. Pagkatapos, yung St. Timothy at yung IT firm na wala ring experience. So, delikado yan. Yung Miro, track record niyan? Hindi sinasagot ito ng COMELEC. Samantala, para naman sa siyasa team, isang malaking palaisipan kung paano lumobo sa record-breaking na halos 18 billion pesos ang halaga ng kontrata ng Miro. Gayong 27 billion pesos lang ang inilaang pondo para sa COMELEC sa ilalim ng 2024 national budget. Bukod pa ito sa hirit ng poll body sa Kongreso sa kanagdagang 12 billion peso budget na para lamang sa pagdaraos ng halalan. Gaya ng mga katanungan ng ilang mambabatas, tila nahihiwagaan din ang siyasat sa karanasan ng Miro na kaisa-isang bidder na ginawaran ng kontrata para sa 2025 midterm automated elections. Ilan lamang ito sa mga isyong dapat sagutin ng poll body maging Miro systems mismo upang ang pangamba ng publiko at ang agam-agam ng ilang mamamayan mahigit isang taon bago ang halalan. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. O nga, kung hindi marunong mag-English yung taga-Miro, paano pagka nagkaroon ng problema? Ha? Yung mga taga-Smartmatic, di ba, mga Englishero yun eh. Paano yung mga taga-Miro? Paano explain yan? Pagka oras ng eleksyon. Gulo Oo. Sige. Okay. Kumusta kayo mga kastig? Okay na sana. Mga kastig, gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports sa betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, mga telepono at meron din diyang motorsiklo at saka brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang astig endorsers na sina
Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas, oras po natin sa buong Pilipinas, 34 na minuto makaraan ng alas 10 ng napakainit na morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas dito lamang sa DWIZ at Aliw Channel 23. Uy, paghahain po si Senador Sherwin Gatchalian ng isang panukala na magbawal sa paggamit ng cellular phones, mga telepono at iba pa mga gadgets sa mga eskwelahan ng mga basic at saka high school habang nagkaklase. Natin, pag-usapan natin ito. Tama-tama po, nasa natin ang representative ng ACTA Party List, si Congresswoman Franz Castro. Kong, magandang araw po. Hello, magandang araw sa inyong lahat dyan at sa mga tagapakinig o taga-subaybay ng inyong programa. Ayan, salamat po. Kong, ang hugot po nito siguro yung mababang reading comprehension ng ating mga estudyante na base po sa pag-aaral ng anong tawag doon sa nag-aaral, last year yata o this year yata lumabas yun. Ito yata ang hugot. Ano ho ang take nyo rito? Yes, oo. Alam ko naman mayroon namang rason si Senator Win Gatchalian doon sa proposal na yan. Opo. Isa rin siguro sa dahilan yung hindi makapag-focus yung mga bata, halimbawa sa kanilang mga lessons, sa in-person classes, Opo. kapag may mga hawak silang. On the other hand naman, ako sa bahagi ko naman pag din natin baka meron yang paglabag sa right ng ating mga estudyante for their private possession. Siguro dapat mag-ano na lang ng mekanismo kung paano, kung kailan at pwedeng gamitin ang cellphone sa classroom. Kasi sa ngayon napapansin ko sa mga observation ko sa mga eskwelahan natin, ang mga bata ngayon ginagamit na nila yung kanilang cellphone, yung tablet, pinipicture nila yung lecture ng teacher nila sa loob ng classroom, or nire-record nila yung lecture ng kanilang teacher sa loob ng classroom. So that would be efficient kasi lalong-lalo na sa mga bata na techie, sa mga bata na mas efficient sa kanila yung ganon kaysa yung mag-take down notes or makinig lang, di ba? So iba't ibang iba't ibang mga situation. So siguro hindi naman kailangan niyang isabatas, with due respect sa ating kay Senator Win Gatchalian, baka kasi magkakaroon ng magkakaroon repercussion sa mga bata. Kung may mga emergency rin yung mga bata, halimbawa sa kanilang mga magulang or may problema ang bata sa school na kailangan na malaman ng magulang. So paano niya masasabi 'yon kung wala siyang cellphone, 'di ba? So halimbawa, pwede na siguro isang mekanismo. Halimbawa kung nagkaklase, baka pwedeng i-collect muna yung cellphone habang nagle-lecture or whatever na gawin. Depende sa level, Depende sa bata. So tingin ko hindi kailangan na ito ng ng batas. Kailangan lang ng mekanismo kung paano, in what level yung cellphone. Wag nang batas, i-regulate na lang siguro, Kong, no? Yes, oo, tama. That's the word. I-regulate siya. Depende sa level ng mga bata, kung anong grade level. Kasi ang mga bata ngayon, diba, napapansin ko, yung mga higher level, ginagamit nila yung sa research. Kung minsan may mga hindi sila naiintindihan sa mga lecture, kung meron silang hindi naiintindihan sa teachers, ginugoogle nila yan para maintindihan nila yan, di ba? So, may mga ganun kasi na paggamit ng cellphone. Kaya dapat i-regulate na lang kasi hindi naman pwedeng sa lahat ng antas ay iban or ipagbawal itong cellphone. Oo, disiplina na lang siguro. Actually, yun ang word na yun, Kong, no? Disiplina na lang sa mga bata. Oo. Yes. Ipagbawal limbawa yung mga bata na gumagamit ng classroom, pala siya. Habang nagle-lecture o nagkakaroon ng activity,
nagko-computer games ng pala or nag-browse ng kanyang Facebook o ng kanyang media. Yun yung mga dapat na ipagbawal. Pero kung in case of emergency, in case of ginagamit yan sa kanyang take down notes, 'di ba? Nag-note siya, pipicturean niya yung notes or nagre-record siya, hindi dapat na ipagbawal 'yon. Oo, kasi baka pasukin na hindi na siguro yung libro ay hindi na physical na hawak na libro, kundi ida-download na lang. Makakatipid ng gobyerno. Ako, sa totoo lang, di ba? Yes. Ayun, alam mo, dito sa Quezon City, alam ko, nagbigay yung si Mayor Belmonte, na mga tablet sa mga bata. Na nandoon na yung mga textbooks, yung laman ng textbooks. Kaya ginagamit na nila yung mga tablets nila para makita, para masundan ng mga bata yung page sa textbook yung kanilang pupuntahan, not necessarily bringing their bringing their textbooks in school. So yun kasi may mga iba't ibang gamit din kasi, so dapat i-regulate, i-disiplinahin ang discipline, tapos ipaliwanag sa mga bata yung kahalagahan na dapat ay nagpo-focus sila doon sa lecture or sa mga activities na hindi naman siguro dapat hadlangan yung pagkakaroon ng cellphone ng mga bata. Basta magamit lang po sa kanilang pag-aaral at sa tamang paraan. Wag nang itotal ban kung hindi ang pag-aralan kung paano makakabuo ng pondo para mabigyan ng mga tablets ito mga batang ito para 'di ba? Sa totoo lang, 'di ba? Oo, tama ka diyan. Dapat magtuon ng pansin yung pag-produce ng mga tablets na kung saan nandoon yung mga textbooks at saka yung mga pantulong sa pag-aaral ng ating mga kabataang estudyante. Yun. Okay, Kong, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Salamat. Ang representative ng ACT Teachers Party List, si Congresswoman Franz Castro. Pero alam niyo sa akin, yung anak ko po ay ito naman ay sinabihan kami mga magulang na kinokolekt talaga lahat ng mga cellphone. Tama yung sinabi ni Kong, somebody who has to monitor somebody has to make bantay of the cellphone. Kasi may mga pagkakataon na tumatawag yung dun sa bata, emergency. Oo. So, i-regulate na lang at tapos, tama yung napag-usapan namin ni Kong na doon tayo punta sa sa bill o sa batas na pwedeng pag-usapan na magki-create ng pondo na bibili ng mga gadgets para sa mga batang ito dahil may mga LGUs na rin tulad ng Quezon City at Makati na nagbibigay din ng gadget sa mga bata para doon na sila tumuon. Doon sa pamamagitan na yon, mawawala ang gastos natin at masisave yung mga puno natin pag gumagawa ng mga libro sa papel. Tama! Okay. Sige. Balance tayo ha. At tayo naman ngayon ay, naku, ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero palalo! Kombinasyong tama, malaki ang makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Oy, meron kang chance manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 4 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang ang manalo din ha. Kailangan mo lang abangan ang 4 na letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan /edad /address /4 combination of the day. At para sa ating ikalawang kombinasyon sa araw na ito sa letter W. W with feelings W20. Abangan mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon. Pag-bingo sa saya plus sa panalo. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo.
Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang oras 11 minuto ba bago mag 11 ng napakainit na morning. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagap tayo ng report. DNR ba to? Ha? Dern kasi nakalagay, Dern. DNR 3 naglunsad ng massive cleanup drive bilang pakikiisa sa Earth Day celebration. DNR yan. Akala ko may bago na namang ahensya ang gobyerno eh. Alamin natin ang report mula sa Ilocos Norte, si Johnny Gole. Kuyang Johnny, go! Yes, boss. Wrong mistake lang. Ito para daw sa pakikisa dito sa World Earth Day. Naglunsad ng isang massive clean-up drive itong Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 3 dito sa compound ng Government Regional Center dito sa City of San Fernando, Pampanga. Kulang sa 200 kilograms ng iba't ibang uri ng basura ang nakolekta sa aktibidad na nilahukan itong 300 kawani mula sa iba't ibang national government line agencies na may regional offices dito sa gitnang Luzon. Para sa taunang pagdiriwang ng World Earth Day, ito ay may timang kapaligiran takbo para sa kalikasan ayon dito sa ahensya. Ang DENR ang siyang pangunahing ahensya ng pamahalaan na ang tungkulin ay para pangalagaan at pagyamanin itong kalikasan at kapaligiran, ngunit magagawa umano ng maayos ng ahensya ang nasabing tungkulin sa pamamagitan ng pakikiisa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan na pribadong individual at mismo ng mga mamayan. Ito yung naging buod ng mensahe nitong si DENR Region 3 Executive Director Ralph Pablo na siyang nanguna nga dito sa aktibidad. Pas din ng isang panrana. Ayon dito sa opisyal, prioridad ng ahensya ang tuloy-tuloy na paglilinis sa kapaligiran, ilog at mga sapa alinsunod sa programang Manila Bay Clean Up kung saan ang gitnang Luzon ang siyang sentro ng programang ito dahil ito yung nagsisilbing bukana ng nasabing Manila Bay. Para sa pangkalatang selebrasyon ang naging tema nito ay Planet Earth versus Plastic. Kaya naman ayon dito kay Pablo, unti-unti nang pinatutupad ng ahensya ang pagbabawa sa paggamit ng plastic dito sa gitnang Luzon. So yan ang update. Buhat ito sa Central Luzon. Ito si Johnny Gole para sa Impilamentodo Lakas DWIC nagbabalita ng koda ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, narito ang isang report mula sa PCSO. Alamin natin ito. Magandang araw muna sa lahat ng mga tao dyan sa PCSO. Nanonood, nakikinig sila live. Maraming salamat. Ito, report mula sa PCSO. Bawat taya sa PCSO, merong pagtulong o kawang gawa. Okay, para mas malinaw, narito ang report mula kay Angelo Bainyo. Ipinaliwanag ni Ms. Laila Galang, Department Manager ng Standard Development ng PCSO, ang naging issue na mayroong isang better sa loto na 20 times nag-claim ng premyo at nilinaw kung paano ito nangyari. Meron tayo kasi mga lotto outlets nationwide. Minsan napakalayo niyan sa aming branch offices. Yes. Minsan tawid dagat yan. Totoo. So, ang 10,000 and above, kailangang i-claim mo sa office. Kasi unang-una na, babawasan pa yan ng tax. Taxable po, So, taxable. may 20% yan. So, yung mga suki-suki ng mga outlets namin, sa kanila na lumalapit. Parang pake. Okay. So, itong lotto agent namin, kung may pera naman siya at suki niya yon, babawasan na niya ng 20% yun kasi hindi naman niya makukuha ng buo yun sa PCSO. Yes. So, yun yung nangyari. Paki-claim po. Paki-claim. At marami pa yun, hindi lang yun. Marami pa yun kasi marami tayong lotto outlets nationwide na malalayo sa branch office. Sabi nga, Pinatunayan ng PCSO na hindi sila umuurong sa pagtulong at muling nagpaalala sa bawat Pilipino na ang bawat taya mayroong kawang gawa. Sinabi rin ni Ms. Laila na gumagawa sila ng paraan para mas maraming kababayan nating Pilipino ang maabutan ng tulong.
Gumagawa na lang kami ng paraan para makabenta naman kami ng malaki. Oo. Para may maitulong pa rin kami Yes. kahit ang dami na naming taxes na pinagbabayaran. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Yan, talking about PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, Final Four ng PVL All-Filipino Conference, kinumpleto na ng Cherry Tigo Crossover. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kumpleto na ang Final Four para sa semi-final round ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Ito ay matapos masungkit ng Cherry Tigo crossovers ang panalo kontra sa already eliminated na team na Galleries Tower High Risers. Kasama ng crossover sa Final Four ang Chocomucho Flying Titans, Petrogas Angels at Creamline Coal Smashers. Set by set o sagutan na naging laban sa pagitan ng dalawang koponan. Ngunit pamagitan ng pagdikta nila Ea Laure, Ara Galang at Alina Bicar sa opensa, nagtagumpay sa decider or fifth set ang crossovers. Kabilang din diyan si Jennifer Nierva na ipinakita ang kanyang skill set sa pamamagitan naman ng 11 digs. Pagkatapos ng laro, binansagang hottest team sa ngayon ang Cherry Tigo crossovers dahil ito ang kanilang ikapitong panalo sa parehong bilang ng kanilang mga naging laban. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Alright, maraming salamat Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balitang inihatid namin sa inyo live na live dito sa Ronda Pilipinas. Okay, bago tayo magpaalam, tayo muna mag-happy birthday muna. Happy birthday kay Daniela De Guzman ng Aliw Communication Assistance o ating CA. Yan, happy birthday. Ngayon, paano na yan? Ha? At belated happy birthday din kay Miss Juvie De Guzman. Kahapon birthday niya, hindi ko na birthday greetings ng live kahapon. Happy birthday Miss Juvie. Maraming salamat Pilipinas! Ayan po kabuuan ng mga balita at impormasyon natin namin sa inyo na 1 week, Monday to Friday, ang Ronda Pilipinas. At tamayanan po ang susunod na programang Yeah! Yes, yo! Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie De Guzman, ang birthday girl kahapon. God bless! Maraming salamat Pilipinas. O mag-ingat kayo ha! Mag-ingat kayo ha! Kung hindi kinakailangan lumabas at napakainit ng panahon, dyan na lang po tayo sa bahay. Ayan. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Bye-bye. God bless. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas.
Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.